Napansin ko nga kahapon na parang humihina sa pagdede si baby kaya naisipan namin na ipa-check up nga ulit. Nag-aalala kasi ako kasi nga baka ma-dehydrate dahil umiihi at dumudumi nga ang baby. Kaya sabi ko sa asawa ko ay ipa-check up nga ulit namin kahit hindi pa nga niya follow-up check up. At dahil Sabado nga kahapon walang OPD sa ospital at wala nga ding center kaya sa private clinic na nga lang kami magpapa-check up. Ayaw ko namang idiretso sa emergency dahil alam nyo na ang ginagawa sa emergency. Dahil okay naman si baby, hindi naman siya maligalig, hindi nga kagaya nung unang araw na pina-check up namin siya. At dahil wala ngang pasok kahapon ng panganay ko dahil Sabado ay isinama na nga din namin siya. Tapos yung toddler ko naman hindi naman talaga yung nagpapaiwan kahit nga ihabilin namin sa hipag ko ay ayaw nga niya magpaiwan. Kaya ayun, palagi nga namin niyang kasama at buong pamilya na nga ulit kami ngayon na magpapa-check up kay baby. At buti na lang talaga kapag may emergency dito sa bahay ay natatawagan ko kaagad ang asawa ko at naisasama ko nga. Hindi ko pa din kasi kayang magbiyahe mag-isa lalo na nga may kasama akong baby tapos may kasama pang toddler. Meron nga nagtatanong kung ano ba daw trabaho ng asawa ko at hindi ko pa ngayon na isasama sa vlog ko. Saka na nga lang kapag pwede na kaming lumabas-labas ni baby at pwede nang pumunta sa trabaho niya. Makalipas nga lang ang ilang oras ay nandito na din kami sa clinic at dito ko talaga pinapa-check up ang mga anak ko dati pa. At dahil ngayon nga ulit ako nakabalik dito ay iba na pala ang pedya dito at mas bata nga pero okay din naman at mabait din naman. At sana lang talaga ito na ulit ang una at huling punta ko dito at hindi na nga magkasakit ang baby ko. At sabi nga ng pedya ay maingay daw ang baga ni baby kaya kailangan daw i-admit dahil dun nga daw padadaanin sa swero ang antibiotic dahil hindi pa nga pwede mag-oral medicine ang mga baby. Lalo na at 1 month pa lang si baby ay baka nga daw hindi kayanin ang pag-inom ng gamot. At syempre mga mi, kabado malala ang mami nyo kaya yun na pa-oo talaga ako at sinabi ko talaga na i-admit ko nga si baby. Pero nang ma-realize ko nga ang gagawin sa baby kapag nandun na sa ospital ay bigla nga akong nakaramdam ng awa at ayaw ko na nga siyang ipa-admit. Tingnan nyo naman mga mi at ang aliwalas nga ng mukha ni baby pag uwi namin at nakatulog naman siya ng maayos. Kaya sabi ko sa asawa ko ay hindi na nga lang namin siya i-admit at aalagaan ko na nga lang ng ayos dito sa bahay. Dahil hindi naman na siya nilalagnat at hindi naman ganun kalala ang ubo niya tapos meron nga din akong gamot sa sipon niya. Iniisip ko pa nga lang ang gagawin sa baby dun sa ospital ay talaga namang nahahabag na ako. Pero kung nakikita ko naman na hindi na kaya ay bakit hindi ko ipapa-admit. Kaya pagkarating sa bahay nung makatulog nga ng maayos si baby ay tuwang-tuwa talaga ako. Alaga ko lang talaga sa Salinase spray at saka sa panlinis ng ilong si baby para nga makahinga siya ng maayos. Pagkatapos ay sinangab ko na nga din. Tapos palagi ko talaga siyang pinapa-burp pagkatapos niya nga dumede. At ayaw din siguro ni baby na ma-admit siya kaya ayun bumalik na ulit siya sa dati at malakas na nga ulit dumede. Hindi nga din ako nakatulog ng maayos dahil mayat maya nga din siya dumedede at kapag na-overfeed na isinusuka na nga niya at may kasama ng plema. Hindi na nga din masyadong nagluluha ang mata niya pagkatapos ay nakakahinga na nga din siya ng maayos at napaliguan ko na nga din siya kanina. At nilagyan ko nga ng kalamansi ang panligo niya.